Magandang araw sa mga nanunood. Ako si Arnel, ang inyong tagalingkod ngayon. Ang ating pag-uunawaan ngayong ay tungkol sa pangunahing grupo ng pagkain at masustansyang pagkain. Ang nutrisyon ay ang pag-aaral ng pagkain, kasama ang mga bahagi nito, at kung paano ito nakakaapekto sa kalusugan at kapakanan ng mga individual. Ang mga mahihirap at hindi gaanong nakapag-aral ay partikular na vulnerable sa malnutrisyon, kakulangan o labis sa pagkuha ng mga nutrisyon. Ang pagsusuri ng mga batayan ng pagkain at nutrisyon at paghikayat sa mga benepisyaryo na maging maingat sa kanilang kinakain ay makakatulong sa kanila, lalo na sa mga namamahala sa paghahanda ng pagkain, na makagawa ng mas mabuti at mas malusog na mga pagpipilian sa pagkain. Ang sesyon na ito ay magbibigay sa mga benepisyaryo ng pangkalahatang pag-unawa sa mga basics ng pagkain at nutrisyon. Taon at bilang ng module. Mga layunin ng sesyon. Sa pagtatapos ng sesyon, ang mga benepisyaryo ng partner ay makakaya. Una, alalahanin ang mga pangunahing grupo ng pagkain. Pangalawa, ibigay ang kahulugan ng nutrisyon, dieta, at kalusugan. Tukuyin ang nutrisyon, dieta, at kalusugan. Pangatlo, maglista ng mga masustansyang pagkain na available sa komunidad. Alista ang mga masustansyang pagkain na available sa komunidad. Pang-apat, gamitin ang pinggang Pinoy na gabay upang makagawa ng masusustansyang pagkain para sa pamilya. Pang-lima, tukuyin ang ugnayan sa pagitan ng nutrisyon at kalusugan. 6, planuhin kung paano ihahain ang mga masusustansyang pagkain sa kanilang tahanan. Planuhin kung paano ihahain ang mga masustansyang pagkain ito sa kanilang tahanan. Mga kailangan na materyales. Manila paper o poster na may pinggang Pinoy guide ayon sa pangkat ng edad. Tingnan ang mga appendix. Mga pangmarkang panulat, pad paper, mga panulat at lapis, mga pambura, mga larawan ng malusog at hindi malusog na mga bata. Pinggang Pinoy poster. Suriin. Una, ano ang mga pangunahing grupo ng pagkain? Sagot, Go, Grow, and Glow food. Pangalawa, ilarawan ang mga sumusunod. A. Go food, mga pagkaing nagbibigay ng enerhiya at mayaman sa carbohydrates. B. Grow food, mga pagkain na nagpapalakas ng paglaki at pag-unlad at mayaman sa protina. Magpalago ng pagkain, mga pagkaing nagpapalakas ng paglaki at mayaman sa protina. C. Glow food, mga pagkain na nagpapalakas ng immune system, nagpoprotekta sa mga bata laban sa mga sakit, at mayaman sa mga bitamina, mineral, at phytonutrients. Pangatlo, mula sa listahan ng iyong mga paboritong pagkain at mga hindi gusto, sa pisara o Manila paper, tukuyin ang mga halimbawa ng Go, Grow, at Glow foods. A. Mga halimbawa: tinapay, patatas, kamote, noodles, at bigas. Paalala sa tagapag-ugnay. Ang mga pangunahing grupo ng pagkain ay tatalakayin sa panahon ng check-up. Maaaring gabayan ng tagapag-fasilita ang mga benepisyaryo sa pag-uuri ng mga pagkain kanilang nailista at magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga pangunahing grupo ng pagkain, kung kinakailangan. Aktibidad, 24 na oras na pagbabalik tanaw sa pagkain 15 minuto. Isa, sa isang piraso ng papel, isulat kung ano ang kinain mo kahapon sa bawat pagkain. 2, lumiko sa iyong kapareha, suriin ang parehong mga listahan at A. Lagyan ng label ang bawat pagkain bilang Go, Grow, o Glow. B. Mayroon ka bang lahat ng Go, Grow, Glow na pagkain sa bawat pagkain? C. Label kung aling mga pagkain ang kaunti, katamtaman, o marami ang dami. Lagyan ng label kung aling mga pagkain ang maliit, katamtaman, o malaki ang dami. Pangatlo, ang mga random na pares ay ibinabahagi ang kanilang mga natuklasan sa grupo na sumasagot sa mga nabanggit na tanong. Tapusin muna natin dito ang unang kabanata. May part 2 pa abangan. At huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe.